What's up guys? Welcome to episode 6 ng The Vessel series. So a little bit of update sa prep. I'm currently doing cardio na sa umaga. I guess nakakatulong siya kasi I'm slowly losing weight and hindi na ako naghahabol sa gabi like last episode. Currently gumigising ako 5:30 in the morning. I have to sacrifice something, di ba? Kailangan naman mag-sacrifice ng something talaga. So, napaka-ironic kasi nagiging okay na ulit yung tulog ko. Alam mo yun, nakakatulog na ako ng matagal and di na ako nagigising sa madaling araw. But kailangan ko siyang i-cut short, di ba? Para makapag-cardio ako early in the morning. Well, ganun talaga. Kailangan natin mag-sacrifice to chase other things. And I guess okay naman siya. Slowly losing weight. So yun yung main update pagdating sa prep. So yun, nagpa-fasted. Hindi naman talaga kailangan ng fasted cardio but I'm pushing my calories farther in the day para mas may calories ako around training time. So, ayun yung ginagawa ko currently. And sometimes, when I feel like it, nag-abs din ako sa umaga para mabawasan din yung ab workout ko sa hapon. So, ayun, medyo hectic lang. Syempre, hindi naman lahat kaya mag twice a day na punta sa gym. But, ayun, wala akong malakaran sa condo. Kaya pinipili ko na lang na maglakad sa gym kasi accessible na naman siya sa akin. So, yun lang. Kailangan ko na magmadali kasi I have work to do. And I'll see you guys later. When your people need your teaching, let your vision be your guide. But if your money be your need. Hindi ko alam kung dilulo lang ba to. Pero di ba sinasabi ko for the past few episodes na yung sleep ko all over the place. Yung sleep ko parang walang quality. Now, nung naging aware ako doon, in-address ko siya. Nag-take ako ng ashwagandha, tinatry ko matulog ng mas maaga. Doon naman pumasok yun yung parang kailangan ko magising ng maaga to do my cardio. Alam mo yun, hindi ko naman yun marirealize on my own. Alam mo yun, parang I guess doon na pumapasok yung provision na gawin mo lang yung part mo and siya na bahala sa lahat. I guess siguro yung tinuturo sa akin and pinapasabi sa akin dito is pag nasa situation kayo na may gusto kayong mangyari, may gusto kayong gawin, gawin nyo lang yung part nyo. Tapos have some sort of faith na matutupad yun. And you'll see. Alam mo yun, makikita mo na mag-work talaga ng wonders. Kasi ang galing. Hindi ko yun magagawa on my own. Kaya doon talaga pumapasok yung provision. Kahit na medyo paulit-ulit na ako. Yun talaga eh. Yun talaga eh. Alangan naman sabihin ko ako lang yun. Kahit hindi naman, di ba? Okay guys, may pupuntahan kami ni Madam. Pero hindi ko muna papakita. Medyo, ano lang muna. Pa-secret. Pero big step, big step. Let your teaching be on high. Guys, excited na ako dun sa big step na to. Na-document ko siya. Sana talaga matuloy and sana talaga matupad yung ini-envision ko. Alright. 500. Dami mo namang pagkain. Akala ko diet ka. Actions always find a way to shine brighter than the things you say. Yeah, yeah. Paano ba yan guys? Back to the gym. Training session naman now. Last training session of the week. So let's make it count. For the past few months, ibang level of provision talaga yung na-experience ko. Kung babalikan niyo yung episode 1 itong The Vessel series, shinare ko dun yun, there was a burning desire na mag-create ng content na more than just vanity. More than just glorifying myself.
and to share the message na I am nothing but a vessel na empty without the message. I'm not gonna lie, I was really humbled nung past few months. Parang lumala yung pagiging controlling ko. Lumala yung pagiging micromanager ko kasi bilang isang fitness person, as you guys may know siguro, napaka-control freaks talaga natin. So, tinry ko kontrolin lahat ng bagay. And na-frustrate ako nung hindi ko nakuha yung mga results na gusto ko. And napamukha sa akin na wala talaga akong kwenta. And I guess, kailangan ko yung pagdaanan to share this story to you guys or to share my story to the world na wala talaga akong kwenta na all of this, walang silbi without the message. And wala akong mararating without me asking for guidance and provision. And after realizing those things and surrendering, bigla na lang may burst of inspiration out of nowhere from left and right. Parang meron akong newfound desire to create content na, alam mo yun, not just for vanity and sharing my all the pomp and glamour, but to share how imperfect I am. And I can honestly say na mas proud ako sa content na nalalabas ko ngayon. Not because of the, alam mo yun, creativity na nailalagay ko or natutunan ko, but yung message yung sinasabi ko dito na hindi ito possible without provision na paulit-ulit na ako. Pero totoo kasi, di ba? Totoo kasi yun. And ayoko naman maging super overly religious all the time. But throughout this past few months, na-realize ko talaga yun na parang in retrospect, yung mga bagay nagkakaroon ng sense na at the time, parang lagi ako naguguluhan. And during that time, lagi kong kine-question yung mga, let's say, decisions ko or decisions ng iba na naapektuhan ako. Pero, yun nga, in retrospect, I guess kailangan ko siyang matutunan and kailangan ko ma-experience yung ma-humble para mas ma-share to more confidently. Not because mas kaya ko, but mas kaya ko ng sumuko, mas kaya ko ng sumurrender. And to close, I guess ito yung message na gustong ipashare sa akin sa inyo guys. And that is, I am more confident now than any point in my life. Not because I think I can, but because may assurance ako ng guidance. And if I fail, that's just a lesson na tinuturo sa akin, na baka may tinuturo sa akin na kailangan kong matutunan para ma-share ko, not just through my content, but sa mga taong nakakasalamuha ko everyday. And what a beautiful way to live. Grabe, sobrang ibang-iba. And I hope friends, mahanap nyo rin and ma-experience nyo rin yung ganong klaseng blessing.